ay niloob ng Diyos na akong tumayo para mag-preach sa inyo at magbigay ng word. Last Sunday, I was not here sapagkat nagdiwang ng anniversary ang church natin sa lugar ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Mahigit 12 simbahan ang nagsama-sama sa isang morning service lamang yun. No? 12 churches po nagsama-sama. At may ininstall tayong isang pastora natin sa bagong bukas na simbahan natin sa Santa Elena, Camarines Norte. Kaya po tayo po ay nanggaling doon. At ngayon po kapatid ay niloob ng Diyos na kami makarating at sa awa ng Panginoon nakatabi mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, salamat sa Diyos, nakatabi kita. Amen? Kaya kung ako'y makita mong ngumanga nga, humanap ka ng ipis dyan sa baba at ipasok mo sa bibig ko para magising ako. Okay? Okay ba yun? Ayaw ito nga tayo. Wala naman kayo makikitang ipis dyan. Pinatay na lahat yan. No? May mga cockroach killer tayo eh. Di ba? So ngayon po ay ang bagong team natin ay napakagandang team. Isa sa mga favorite team ko sa Bible, which is the good news. Kung may good news, tiyak may good news. Amen? Amen po ba? Kung may magandang balita, tiyak may magandang balita. Dahil ang good ay good. The good news. At yung good news na ating pag-uusapan na yan is about the gospel. Ang good news, ang kahulugan niyan ay gospel. Ang gospel sa Tagalog ay mabuting balita. Pag in English, ang mabuting balita, good news. So yan po yan. Magandang balita, tapos gospel, and then good news. Iisa lang po yan, mga kapatid. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kapangyarihan ng gospel o ng mabuting balita. At basahin natin yung tekstong i-expound ko sa hapong ito, which is found in the book of Romans chapter 1, verses 16 to 17. Ready ka na bang bumasa? Kalabitin mong katabi mo. Ready ka na bang bumasa? Pakikalabit naman katabi mo. Ayaw mong kalabitin, suplado ka naman, suplada ka naman. Kalabitin mo naman. Pero magpaalam ka kasi may mga tao, baka may sumpong, di ba? Ayaw makalabit. Baka masampal ka at mabatukan ka ng katabi mo, mawala pagiging born again niya. Kaya magpaalam ko muna, pwede ba kitang kalabitin? Paalam ka muna. Pag sinabi lang hindi pwede, di ba munang kalabitin? Okay? Sige, basahin natin ang Romans chapter 1, verse 16 to 17. 1, 2, 3. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. So mula dyan, yan ang atin pong kukuhanan ng atin pong mga major points na matututunan natin mula sa salita po ng Diyos. Ano ang sabi diyan, kapatid? Sabi ni Paul, ang sinusulatan niya ay ang mga believers sa Rome o sa Tagalog ay Roma. Nasaan ang Roma? Nandun yun sa bansang Italy ngayon. Yan po ay nasa Europe, Western Europe o sa Europa. At dito, meron siyang paghahangad sa kanyang puso na pumunta sa Roma. Anong layunin niya? Para makapagbahagi siya ng mabuting balita. At maibahagi niya yung gifts na binigay sa kanya ng Diyos sa mga mananampalataya. That was his intention and desire. And that was the purpose of his writing to the believers in Rome. Yun ang layunin. Bakit siya sumulat sa Roma? Gusto niyang iparating sa kanila na gusto kong dumalaw sa inyo diyan sa Roma.
At dito, kapatid, sinimulan niya yung kanyang salita. Verse 16 tayo, wag sa verse 17. Yan, yung umpisa. Sa verse 16, nabanggit niya sa mga nandoon, sa Roma na mga believers, "For I am not ashamed of the gospel." Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Hindi ko ikinahihiya ang good news na aking isi-share. Bakit yan ang pambungad niyang pananalita? Tumutukoy sa pagbabahagi ng mabuting balita about Jesus Christ. Bakit hindi niya ikinahihiya? Dahil during that time, ang Roma po ay pinaka-powerful na capital ng pinakamalakas na imperyo noong panahong yon, o empire, the most powerful empire. Kasi ang Rome ay capital ng tinatawag na Roman Empire, ang Roma. At ang city ng Rome, diyan nakatira ang emperador ng Roma, ang pinakamakapangyarihang emperador sa buong mundo. Dahil during that time, ang Roma ay sumakop ng maraming mga bansa. Napapailalim sa kanila ang maraming bansa during that time. At ang emperador nung sinulat yan ni Apostol Pablo, date 57 AD. Pag sinabing AD, Anno Domini. Ang salitang Anno Domini or AD, yan po ay salitang Latin, hindi English. Ang translation ng Anno Domini ay the year of our Lord. So, ibig sabihin, yung count ng 57 AD mula sa pagkakasilang ni Jesus Christ. Pumapatak ng 1 AD. And then 57 AD. Yun po yun. Nung sinusulat yan, ng taong yun, ang Roma po ay pinakamakapangyarihang syudad sa buong sanlibutan. Bakit? Dahil dyan po yung headquarters ng emperor ng Rome. Sino ang emperador at that time? Si Emperor Augustus. Kaya dahil tayo ngayon ay nasa first week ng August, kaya nababanggit natin si Emperor Augustus. Pero ang tunay na pangalan niya ay Octavian. Yun ang tunay niyang pangalan. Binigyan siya ng pangalang Augustus kasi ang ibig sabihin ng Augustus ay kagalang-galang sa Tagalog. Most reverend. At isang taong may makapangyarihang authority. Yun ibig sabihin ng August. At ngayon, kapatid, dahil yung Rome ay tirahan ng pinakamakapangyarihang tao during that time, ang mga senador o senate, dun din nakatira sa Rome. At lahat po ng mga mayayaman at edukadong tao ay nakatira sa pinakamakapangyarihang syudad sa buong sanlibutan, ang Rome. So ngayon, kung pupunta ka dyan at dala-dala mo ang mensahe ng mabuting balita, ano ba yung mabuting balita ang isi-share mo? May namatay. Sino yung namatay? Si Jesus Christ. Yun ang gospel eh. Sa kayo makakita, may mabuting balita, ang ipipis mo ay patungkol sa may namatay. Para sa atin, magbabalita ka sa isang kaibigan mo, "Uy, good news! Namatay na si ganito." Meron bang good news na namatay na? Bad news po yun, di ba? "Uy, may good news ako sa iyo. Si Aling Kuala na kapitbahay natin, patay na!" Anong good news dun? Parang ganyan, kinikwento, si Jesus Christ namatay. That's good news. Para sa mga edukadong tao, that's baloney, that's nonsense. Amen? Walang silbi yun, walang kwenta yun. Kasi anong meron sa magandang mensahe ng kamatayan? Di ho ba? Yun ang gospel eh. The gospel pertains to the death of Jesus Christ, pertains to His sufferings on the cross. That is the good news. And including the raising up
of Jesus Christ from the dead. Kasama yung pagbangon ni Jesus mula sa mga patay. Mga pilosopong tao nandoon sa room. Magagaling, parang katabi mo, matalino. Pakikatabi mo nga katabi mo, sabi mo, siguro matalino ka, no? Taga-Roma ka ba? Ha? Di ba? Kasi mga tao doon matatalino, kaya nabanggit niya ni Pablo, hindi ko ikinahihiya. Yun po ang dahilan, hindi po basta-basta lang na mahiyain lang si Pablo. Si Pablo naman, napakamahiyain. Parang katabi ko. Di ba? Hindi po. Sinabi niyang, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo dahil kahit na ang makakaharap niya ay mga tituladong tao, mga matatalinong tao, at magagaling na mga mandirigma. Kasi ang Roman soldiers po, isa po sa pinakamahusay na mga soldiers. During that time, nasasakop nilang Egypt. Tinalo ni Emperador Augustus kasama ang kanyang mga soldiers. Si Antony, si Mark Antony, tsaka si Cleopatra. Alam niyo bang balita na yon? Hindi niyo alam? Hindi naman kayo chismoso. Hindi niyo ba alam ang history about Egypt? Kung paano nasakop ng Roma ang Egypt, napailalim ang Egypt under the Roman Empire? Tinalo nila si Mark Antony at saka si Cleopatra. Nasa literature yan. Nung high school ako, nung araw, pinag-uusapan namin sa klase yan eh. Yung pala, sa history na yan, hindi pwedeng hindi mabanggit yan pag pinag-aralan ng Book of Rome. Ang Book of Romans. Kasi importante pala yung background na yan, kapatid. Kasi nga, tingnan ninyo, si Mark Antony isang makatang tao. Magaling na tao. Military strategist at isang poet. Napakagaling ni Mark Antony. Pero, nagapi po siya ni Emperor Augustus. Kaya, yung Egypt ay napasa ilalim sa kanilang kapangyarihan. Mind you, yung mga magagaling at mahuhusay na tao, pati ang mga Greece, nandiyan ang mga, yan pinanggalingan ni Socrates, sino pa? Aristotle, sino pa? Ni Pilo, sino pa? Sa mga nag-aaral ng philosophy rito. Di ba? Marami mga philosophers ang nasakop ng Rome. Kaya yung iba sa kanila ay na-adapt nila yung Greek philosophy, bagamat Romans sila, mga Roman citizen, na-adapt nila yung knowledge and wisdom na kinontribute ng Greek Empire. Kasi hinakop nila yun eh. Kasi namatay na si Alexander the Great, so tinalo ng Rome ang Greece. Kaya ngayon, maraming tumira doon sa Rome, ang gagaling ng utak, parang katabi mo at nasa likod mo. Ang husay ng pag-iisip nila. And then ngayon, mangangaral ka, the good news, I want to bring to you the good news, that there is someone who died for the sins of the world. Hindi tatanggapin yung, even the Roman mythology. Hindi kayang tanggapin ng Roman mythology na ang isang taong patay ay magiging isang hero. Kasi, pag pinag-aralan nyo yung Roman mythology, makikita ho nyo doon, kapatid, na yung mga kinikilala nila, mga heroes nila, ay invulnerable. Hindi pwedeng matalo, hindi pwedeng madaig, hindi pwedeng mamatay. Kaya, ang dala-dala mo ngayon, isang hero, pero namatay. Nagawa na ba niyong makapanood kayo ng pelikula na yung bida patay? Di ba? Lalabas ka ngayon mula sa panood mo, yung bida patay, ang sama ng loob mo. Di ba si Fernando po Jr. nung araw? Di ba? Siya ang bida, and then sa pelikula, sa ending, napatay si Fernando po ng mga Hapon. Uuwi ngayon, lahat ang nakapanood, nagbagbag ang damdamin, yung pinakabida, patay. Di ba kadalasan ng mga bida ay sila yung nagtatagumpay? May kausap ba ako? Pakikalapit mo nga katabi mo, may kausap ba si Perdi Baga? Kawawa naman nagsasalita, wala ata siyang kausap. Okay. Nililinaw ko lang sa inyo ito para makasap nyo bago tayo dumako sa pag-aaral about Romans chapter 1, the power of the gospel.
Dahil sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Hindi po basta nakalagay lang yan at walang ibig na pakahulugan. Binibigyan ko lang po ng historical background, yun pong pagkakasulat ng Book of Romans chapter 1, verse 16 to 17. May historical background. Bakit nabanggit niya? Hindi niya ikinahihiya. Hindi siya nahiyang mag-share sa mga tituladong tao, matatalinong tao, mayayaman na tao, even kay Emperador Augustus, hindi siya nahiyang tumayo sa mga kilala at masasabi nating prominente na tao. Dahil ang gospel po, kapatid, ay ang kasagutan sa pinakamalaking problema ng tao. Sabi sa katabi mo, kapatid, ang gospel ang pinakasolusyon sa pinakamalaking problema ng tao. Alam niyo po kung ano ang pinakamalaking problema ng tao? Hindi po ang pagkawala ng pera ng katabi mo. Hindi dahil walang pera yan ang pinakamabigat niyang problema. Hindi po. Ang pinakamabigat na problema ng tao ay ang pagiging makasalanan ng isang tao. Yung kanyang puso ay isang makasalanan. At walang pwedeng lumutas sa problema ng tao. Bagamat may mga tao naniniwala at pinaniniwalaan nila na ang pwedeng maging solusyon sa mga tao, kapatid, na may makasalanang puso ay education. Kulang lang daw ng education ang tao. Kaya ang tao ay nagiging masama. Agree ba kayo doon? Hindi. Kasi marami mga nagtapos sa UP, Ateneo, mga senador nagtapos sa UP, Ateneo. Tignan nyo, puro mga karamihan sa kanila nagnanakaw ng kaban ng yaman ng Pilipinas. Involved saan? Sa Ghost Project. I-research mo yung isang senador sa nagtapos UP. Sa nagtapos Lasal, Ateneo. Di ba? So, ibig sabihin, hindi edukasyon ang solusyon para bumait yung katabi mong yan. Not necessarily, walang pinag-aralan ng isang tao ay magiging masama. Ang nagpapasama sa tao ay ang pusong makasalanan. Yan po ang pinakagarapal na problema ng tao sa mundo. Ano ang pinakamalaking problema? Ang pagkakaroon ng pusong makasalanan. Pag sinabing makasalanan, walang ibang hinahanap na gawin kundi ang gumawa ng kasalanan. At dito nakita ho natin na meron ding ibang ginagawang solusyon ang tao. Sabi nila, isa sa makapagbibigay ng solusyon sa problema ng ating lipunan kung bakit magulo ang lipunan natin ngayon. Maraming mga nangyayaring patayan, holdapan, may mga rape na nagaganap, ay dahil, at ito rin po ang solusyon. Ano yon? Ang modern technology. Naniniwala ka ba dyan sa modern technology na yan? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga tao patungkol dyan. Mas lalo pang ang gumrabe nung nagkaroon, kapatid, ng mga bagong inbensyon ng modern tech. Kaya dumarami ang mga rapists dahil ngayon, kahit hindi ka napapasok sa mga port-rated na mga palabas na mga sinihan para makapanood ka ng bold movie. Kahit nasa kwarto ka ngayon, basta may cellphone ka, you can watch anything that you like. Andyan ang mga sex movies, pwede kang ma-expose kahit bata pa lang. Pwede siyang makapanood agad ng actual sex na pinapanood niya. So yung modern tech is not the answer to the solution of the problem of the heart of people. Hindi yun ang solusyon. Dahil lalo lang nagugulo. Meron akong isang nabasang news
na kung saan ay may isang 22 years old na babae na siya ay lumapit sa pulis para kanyang ipahuli yung pong lalaking namit lang niya through Facebook. 22 years old siya, pero yung nakilala niya na lalaki sa Facebook ay 36 years old. At ang kwento niya sa pulis, nagkausap sila through Facebook. And then nag-usap sila magkikita. On the first na pagkikita nila, may nangyari na agad na sex sa kanila. Dinala siya sa motel. At pagkatapos nun, after 1 week, nagme-message sa kanya yung lalaki. Magkita daw uli sila at gawin nila yung una nilang ginawa. Yung babae, siyempre siguro konbikta siya, mali yung ginawa ko, ba't sinuko ko agad ang sarili ko doon sa lalaking iyon? Ang sabi, pag hindi ka nagpakita sa akin, may video ako ng sex encounter natin sa motel. Ipopost ko yan sa social media. Siyempre natakot naman itong dalagang ito. Makikita ng mama at papa niya at ng mga kapatid niya at estudyante pa siya. Mababalitaan sa buong school yung sex scandal na nangyari. So, sa halip na umuwi siya, lumapit muna siya sa mga pulis. Pumunta siya sa presinto at sinabi niya. At ngayon, sabi ng mga pulis, sige, sasamahan ka namin. Makipagkita ka at kami ay makukunwaring customer lang doon sa isang restaurant na pagkikitaan ninyo. Ito ganoon ang nangyari. At mamaya, dumating nga yung lalaki. Nung dumating yung lalaki, umupo doon sa sinukupuan ng babae. Yung mga pulis, hindi naka-uniforming pulis, naka-civilian attire lang sila, ay lumapit. At sabay hinuli yung lalaki. Tingnan ninyo ang nagagawa ng modern tech. Di ba? Lalo lamang sumisira sa maraming buhay. Kaya hindi solusyon ang modern technology para malutas ang suliranin hinggil po sa problema ng tao ang makasalanang puso. At ang ikatlong sinasabi nila, ang makapaglulutas lamang ng malaking problema ng tao ay ang ekonomiya. Kaya sumasama ang mga tao dahil ang hirap ng buhay. Kaya nagkakaroon ng patayan, holdapan, at maraming krimen is because of poverty. Totoo ba yan? Tignan nga sa US. Sa US ba, wala bang nangyayaring krimen doon? Grabe nga eh. Binabaril nga yung mga estudyante doon sa isang school. Di ba? Sinetensyahan nga ng life imprisonment yung bata. May daladalang baril, pinagbabaril yung mga classmate doon sa room. Mahirap ba ang buhay sa US? Alam natin, magandang buhay doon ng mga tao. So, hindi rin pala ekonomiya ang solusyon. At dito ay inilalahad sa atin kung ano ang pwedeng maging solusyon upang ang makasalanang puso ng tao ay mabago. At ang tanging kapangyarihan na pwedeng magbago sa puso ng tao ay ang mabuting balita. The gospel. Amen po ba? Tingnan natin kapatid ang continue ng pagbasa. Verse 16. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Bakit hindi nahihiya si Pablo na i-share ang mabuting balita about Jesus Christ? Second, sabi niya, because it is the power of God that brings salvation. So nakita ho natin dito kung ano ang magagawa ng gospel o ng mabuting balita sa buhay ng isang tao. Ang gospel pala ang solusyon upang mabago ang pusong makasalanan. At dito, nabasa ho natin kapatid, ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Ano itong sinasabing kapangyarihan ng Diyos? Hindi ito kapangyarihan ng tao. Hindi kapangyarihan ng tao ang makapagpapabago sa isang pusong makasalanan. Kaya pag tayo nag-share ng mabuting balita,
maaaring tinitigan mo paano magpaliwanag yung tao. Pag malinaw magpaliwanag, wow, power! Di ba? Ang linaw-linaw niyang mangaral, wow! Yan ang human power. Pero hindi po human power ang power ng gospel. Pwedeng ang tao po ay mag-share ng maliwanag sa pakinig ng tao, but it cannot change the heart of the person. It's only the power of the gospel itself. Yung mensahe mismo ng gospel, yun po ang makapagpapabago sa puso ng tao. Bakit? Kasi kahit maliwanag na narinig mo yan, hindi mo pa rin kayang unawain ng gospel. Kahit pinagpipils ako rito, nakatingin ka sa akin, pero wala namang pumapasok sa isip mo. Ang gospel, may sarili siyang kapangyarihan. Magkautal-utal man ako magsalita dito, o maguluman yung aking pagpapaliwanag about the gospel. Pero the gospel itself has its own power para ito ang magpaliwanag sa isip at sa puso mo. Oras na mapakinggan mo ang patungkol sa gospel, mangungusap yan sa isip at puso mo, kapatid. At magdudulot yan ng deep conviction sa iyo. Ang totoo nga, magbasa ka lang ng Bible kahit walang mag-share sa iyo. Pwede, kapatid, na yung kapangyarihan ng binabasa mong mabuting balita from the book of Matthew up to the book of John ay makapangusap sa iyo at maghatid sa pagbabago ng iyong puso. May kilala akong isang lalaki na ang pangalan niya ay si John Newton. Si John Newton ay isang slave trader. Ito po ay ang kanyang negosyo ay kumukuha siya ng mga Aprikano sa Afrika. At sinasakay niya sa kanyang sariling barko para ibenta sa mga taong nangangailangan ng mga alipin. Yun po ang kanyang hanap buhay. Ang tingin niya sa mga negrito na yon, sa mga negro, ay hindi tao, kundi isang bagay lang. At ibinebenta niya yon, pag ayaw sumunod sa kanya, nilalatigo po niya. Grabe po siya, napakalupit po niyang tao. Wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. At pag-slave, tinatanggalan po niya ng tinatawag na human rights o yung karapatan niya para mabuhay. Pag alipin ka niya, hindi ka basta-basta pwedeng kumain kung hindi niya sasabihin sa'yo. Pag sinabi niya hindi ka kakain ng isang taon, talagang hindi ka kakain. Ganun po, walang karapatan ang slave mamili kung kakain siya o hindi. Nakadepende lang lahat yun dun sa amo niya. At dito, kapatid, nang si John Newton ay kasama niya yung maraming mga more than 100 slaves na nagtatravel sila sa karagatan. Biglang nakadama sila ng matinding pagsama ng panahon. Ang lakas ng buhos ng ulan, lumaki ang alon, at lumakas ang hangin. At halos malubog na yung kanyang barkong sinasakyan. Nung makita niya na napupuno ng tubig yung barko at parang papalubog na yung barko, natakot siya. Tinawag niya ang Panginoong Diyos. Sabi niya, Panginoong Jesus, please save me. Naalala niya, may nagbigay pala sa kanya ng maliit na Gideon's Bible. Yung maliit lamang, nandito sa likuran ng kanyang lalagyan ng pitaka. Kinuha niya yun. At sa nag-aalim po yung hangin at nag-aalim po yung malaking-malaking alon, binuksan po niya yun pong portion ng Bible at natapat sa John chapter 3, verse 16. Tingnan nyo ha, walang pastor sa harapan niya, walang sino mang tao, siya lang mag-isa. Binasa niya yun sa gitna po ng grabing bagyo. At ang nabasa niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Tagating sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Pagkabasa niya yun, naintindihan niya na.
Wala preacher, wala nagpapaliwanag. Mabasa niya yun, parang may nagsasalita sa isipan niya. Si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas na sinugo ng Father para sa iyo. Sa gitna ng mabigat na suliranin at krisis sa buhay mo, call on Jesus. For the Father has sent Him, for whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Lumuhod siya sa Panginoon, nag-iiyak siya at that time. At doon niya inaccept si Jesus sa gitna na nag-aalin po yung bagyo. Papalubog na yung bagyo niya. Sabi niya, Jesus, forgive me from all my sins. Sabi niya, itong mga aliping ito na binebenta ko, forgive me, Jesus, for treating them not as human, but as a thing, non-living thing. Yun ang turing niya sa mga slave na yun. Forgive me, Jesus, now I receive you as my Lord and personal Savior. Dinlubog siya, nag-iiyak siya, nagulat siya, biglang yung barko, hindi na tumatagilid. Nawala ang makapal na ulap, nawala ang malaking hangin at alon, tumaya pa. Iniligtas siya ng Panginoon, si John Newton. At alam niyo kapatid, at dahil doon, sa kanyang nangyaring conversion noong March 21, 1748, nakalikha siya ng isang awitin na ang title ay Amazing Grace, How Sweet the Sound. To save a wretch like me. I was once blind, I was once lost, but now I'm found. I once was blind, but now I see. Inaawit po yan sa maraming simbahan, yung awiting Amazing Grace na yun. He was converted to Christ without anyone na tao na nagsishare sa kanya. Because the gospel itself has its own power. May power ang gospel na talagang babaguhin ang puso ng isang taong makasalanan. Amen po ba? Kasi ang gospel ay truth po yan, katotohanan yan. Kaya imposible sa isang tao na nagbabasa ng Bible na hindi nababago at nalilinis ang puso niya mula sa pagiging makasalanan. Nababago ang buhay ng tao. Kung meron dito, naninigarilyo ka dati, pero kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, at pag personal ka nagbabasa ng Bible, mangungusap sa iyo yun. At yung pangungusap na yun ng gospel ang magpapalaya sa iyo mula sa bisyo. Kaya may mga tao, kung ibagi-interview tayo dito, may bisyo pa bang pag-inom ng alak? Kung meron pa, 100% hindi nagbabasa ng Bible yan. Kasi, kaya nga, ang tao nire-require, magbasa kayo ng Bible, magbasa kayo ng Bible. Hindi po tayo kabilang sa sekta ng Iglesia ni Cristo na ang ministro lang ang may karapatang magbasa ng Bible. At hindi pinababasa sa lahat ng miyembro nila ang Biblia. Tayo, ini-encourage namin kayo, magbasa kayo ng Bible. Bakit? Sapagkat ang Biblia, yan po ay gospel ng Panginoon na magbabago ng iyong makasalanang puso. Amen? At dito, nakita natin that the gospel is the power of God unto salvation. The gospel is the power of God that brings salvation. Ito po pala ay nagbibigay ng kaligtasan sa buhay ng tao. Ano ibig sabihin ng kaligtasan? Ang kaligtasan, sinasabi dyan o sa English ay salvation, ay hindi lamang pupunta ka sa langit pag namatay ka. Sino sa inyo dito, alam nyo, pag namatay kayo, pupunta kayo sa langit, diretso kayo sa langit. Taas ang kamay. O, yung mga hindi nagtaas ng kamay, alam nila, impyerno sila. Di ba? Maliwanag yun, di ba? Sige, lahat ang pupunta sa langit, taas ang kamay. O, kahit nakapikit, nagtaas pa rin ng kamay. Iba yung gising pala yun, di ba? Okay, so tignan mo katabi mo, taas ang kamay lang pupunta sa langit. Pag may hindi nagtaas ng kamay, lam na dis, impyerno pala itong taong ito. Sige, lam na dis, okay? So maliwanag po yan, kapatid. Pero ang kaligtasan, ito malinaw hindi lamang po tumutukoy na pag namatay ka, sigurado ka sa heaven na pupunta. Kasama po dito sa kaligtasan, ang pagliligtas sa iyo ni Kristo mula sa pagkakabihag mo sa kasalanan.
Nire-rescue ka. Another term for salvation is to rescue. Inililigtas ka mula sa pagkakabihag. Alipin ka ng kasalanan. Yun po yun, kapatid. At maaaring ikaw ay dumadalo sa church na bagamat laman ka ng simbahan, pero alipin ka pa rin ng bisyo. Nagsusugal ka pa rin online. Sabi nga sa isang survey, sa Pilipinas lang, dati, nasurvey nila ang mga mga manunugal sa Pilipinas ay nasa 700,000 lamang. Ngayon, updated na. Year 2026, umabot na ng 40 million na mga Pilipino ang nagsusugal. Tingnan mo katabi mo, baka simple lang yan, susugal na pala yan. Nag-o-online gambling pala yan. So, karamihan po sa mga nag-gambling, nababaon sa utang. Kaya pala siguro, kalabitin mo lang, bulong ka lang. Kaya pala malungkot ka kanina. Di kaya nababaon ka sa utang, Brad o sis. Di ba? So, yan po yun, mga kapatid. Kaya yung pagkaalipin, hindi lamang po alipin ng sugal. Pwedeng alipin ng sigarilyo, alipin ka, kapatid, ng alak, alipin ng drugs. Masakit pakinggan yan, preaching na yan. Pero kung hindi ito babanggitin, hindi mababago buhay ng tao. Kasi kami mga pastor, hindi kami after sa dami ng umaatin. Kasi may alam akong isang simbahan, punong-puno sila. Pero nagulat ako, yung mga galing doon sa simbahang yun, nagiinuman pagkatapos. Paglabas ng simbahan, didiretso sa tindahan, bibili na sigarilyo. Nakita ko yung Christian Fellowship lang naninigarilyo. Sabihin, hindi tayo after sa pagpaparami ng tao. Dahil pwedeng maraming umaatin, isa lang pala ang papasok sa langit doon. Pwede yung pastor lang. Baka mamaya, di pa nga pastor ang pumasok sa langit, yung misis lang. O kaya yung isang worker doon na tapat sa Panginoon. So yan, mga kapatid. So, ibig sabihin dito, ang salvation ay hindi lamang sigurado ka pag namatay ka sa langit ka pupunta, kundi nire-rescue ka ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng bisyo. Yan po ang salvation. Yan ang gospel. Na may magandang balita na may magre-rescue na sa'yo, may sasagip na sa'yo. Baka hindi mo lang masabi, Bishop, kung alam nyo lang, kailangan ko ma-rescue ako kasi nababaon na ako sa kumunoy ng utang. Nasa kumunoy ka na ng utang. Ang dami mo ng pagkakautang kasi ikaw ay alipin ng sugal. And only Jesus can save you, can rescue you from that condition. Ngayon, kung live-in ka naman, magkakaroon ka ng conviction. Liligtas ka ni Lord dyan. Kaya may mga iba na live-in sila, nung umating sila sa church, may nangungusap sa kanila. Habang nakikinig ng preaching, nag-iiyakan yung dalawang partner at lumapit sa pastor. Ito po ay isang personal testimony. Lumapit sa pastor, Pastor, can you solemnize marriage today? Sabi ng pastor, teka muna, mag-apply muna kayo sa City Hall. Gusto agad ngayon, kasalan na. Kailangan mag-apply muna kayo ng marriage license niyo. Bakit? Nag-request yung nagsasama na yun. Kailangan pakasal sila. Kasi grabe po ang gospel Pag ang gospel, kumilos yan sa puso ng tao, ang hatid niyan, nalalim na conviction. Hindi ka patutulugin hanggat hindi mo binibitawan ang kasalanang hawak-hawak mo o niyayakap mo sa buhay mo. Yan ang gospel. Hindi ka patutulugin yan. Hindi ka papayagang umuwi sa bahay at hindi mo iniiwan yung kasalanan na yan na gumagapos sa buhay mo. At ang matinding conviction yun, yung gospel. Because it is the power of God. Hindi sinabing it has power. It is the power. Iba po yung it has power. Ang gospel, hindi po ito mayroong kapangyarihan. Siya mismo yung kapangyarihan ng Diyos. The gospel itself is the power of God. Kaya po pwede siyang magbago ng isang makasalanang puso. Amen po ba?
at hanggang sa makaranas yung tao ng pagbabago ng kanyang puso at magkakaroon siya ng isang bagong buhay kay Jesus Christ. Yun po ang ibinubunga. Kung halimbawa, may isang tendero rito, tapos hindi alam na ang kanyang hanap buhay pala, dinadaya niya yung timbangan. Pinapasobrahan niya. Dapat lang kung ang talagang timbang ay 1 kilo, sobra ng 30 kilos. Tindi, oh. Sinusobrahan ng kilo. Hindi namin alam yan. Diba, umattend ka sa church na ito. And then, nakikinig ka ng preaching ng gospel. Deep inside your heart, nagkaroon ka ng deep conviction na parang tinutunaw ka. Piling mo, hinihila yung paa mo papunta sa impyerno. Sabi mo, Lord, wag po. Mula ngayon, ayusin ko na yung timbangan. Kaya pag tapos ang service, tatakbo ka agad sa tindahan nyo. Tatanggalin mo lahat ng pandaraya sa timbangan. Bakit nangyayari yun? Because of the power of the gospel that brings salvation to everyone. Yan po ang gawa ng gospel. Ang bibig namin ay ginagamit lang ng Diyos, pero may mga iba na sasaktan. May kilala akong isang preacher, mas masakit pa magsalita kaysa sa amin. Ang pangalan niya ay si John Wesley. Nabuhay noong 18th century si John Wesley. At siya po, kapatid, pag nangaral, ay talagang walang preno ang bibig. Kasalanan, dinidil niya sa mga tao. At habang siya nagsasalita, naghihiyawan ng mga tao sa deep conviction. Lord, sorry! Patawad, Panginoon. Pero tuloy-tuloy siya nangangaral ng salita ng Diyos. At ang marami doon, nag-uwi ang, di nila kaya. Kasi bakit? Dahil sa marami nilang mga nilokong tao, gusto lang ibalik yung pera agad doon sa mga taong nakuhanan nila. Kaya may mga taong umaalis habang nagpipitsa. Yung pala, hindi pala umalis dahil di nila kaya. Kasi sa deep conviction nila, may dinakaw silang isang bagay. Kailangan ibalik nila agad. Tindi ng conviction. Because of the gospel. Because it is the power of God that changed a sinner to saint. Amen? Babaguhin ang isang makasalanan patungo sa pagiging isang banal sa harapan ng Diyos. Kaya nararanasan ng tao ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit ang gospel na ito ay hindi para sa lahat ng tao. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang gospel ni Jesus Christ ay hindi para sa iyo. Hindi para sa lahat ng tao. Ito ulitin ko, ha? Ang gospel ni Jesus Christ ay hindi para sa, hindi porke nandito ka ngayon at nakikinig ka. Pwedeng hindi para sa iyo yan. Napapakinggan mo ito, pero ang pakiramdam mo, hindi para sa akin eh. Bakit? Para kanino lang yan? Para sa mga naniniwala lang yun. Dahil pwede nandito ka ngayon, nakikinig ka sa gospel, pero tulog ka. Nakikinig ka sa gospel, naglalakbay ang isip mo sa ibang bagay. Hindi ka nakapokus. Ibig sabihin, hindi mo siya pinaniniwalaan. Kaya hindi para sa iyo yung gospel. Yung power ng Diyos, hindi para sa iyo. Para sa katabi mo. Tindihan niyo po ba ako? Kasi bakit? Anong sabi sa Bible? Continue natin, it is the power of God that brings salvation to everyone. Tapos, yun lang ba yun? No. To everyone who, Tagalogin niya yan, ang kapangyarihan ng Diyos ay naghahatid ng kaligtasan sa bawat isa. Nahinto na ba doon? Nag-period ba doon? Hindi po. Sa bawat isa na. So hindi para sa lahat ang gospel ni Jesus Christ. Para lamang sa mga taong sumasampalataya at naniniwala sa ipinangangaral na mabuting balita. Kaya kung hindi mo pinaniwalaan ang pinipits ko, pwede ka makauwi na ngayon. Pwede ka na mag-pack up. Kasi hindi para sa iyo ito. Hindi para sa iyo yung kaligtasan. Amen? Tandaan nyo, hindi porke nangangaral ng gospel, ang lahat ay tumatanggap. Dahil hindi para sa kanila yun. Para lamang doon sa mga tumatanggap, para lamang doon sa mga naniniwala, dahil yun ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. So therefore, ang kaligtasan ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. Para lamang sa mga sumasampalataya
sa mga taong handang maniwala. Amen? Kaya dito, kung babasahin niyo po, ang gospel ay para sa mga Hudyo at sa mga Gentiles, katulad natin. Pero, hindi ito, kapatid, in-offer sa lahat ng tao. Para lamang ito sa mga gustong maniwala, sa mga handang sumampalataya sa gospel. Ang good news about Jesus Christ ay hindi para lamang sa mga tao, kapatid, na membro ng Jewish community, hindi lamang po para sa mga taong kabilang sa iba pong tribo o sa ibang lahi. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya. Para sa mga nananalig sa mabuting balita. Tandaan nyo, sa paanan ni Kristo Jesus, pare-pareho ang lahat ng tao. Kahit anong lahi ka kabilang, Hudyo ka man, Pilipino, Amerikano ka man, ay hindi yan pinagtatalunan. Kahit anong kasarian meron ka, lalaki, babae, o LGBTQ ka lang. May mga Kristiyano nagja-judge sa mga LGBTQ na membro. Pag sinabing LGBTQ, alam na ninyo, di ba? Mga may binabae. Di ba? Lalaki, pusong babae. Babae, pusong lalaki. At ang sabi ng mga ilang tao, hindi raw sila maliligtas. Teka muna, bakit ine-exempt mo ang sarili mo? Ikaw din, hindi ka rin maliligtas na nagsasalita. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi ka po pwedeng mag-judge sa kapwa mo. Ay, hindi ka maliligtas. Ba, yabang niya, kala mo siya rin kasama siya maliligtas eh. Hindi. Kasi lahat tayo ay sinasabi ng Bible na makasalanan. Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil tayo lahat ay makasalanan, naniningil, parang Bombay din yan. No? Ang kasalanan ay parang Bombay. Naniningil yan, kailangan magbayad ka ng kamatayan. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag po kayong magkampante sa salitang kamatayan. Hindi po tumutukoy sa physical death po yan. Ang kamatayang binabanggit sa Roma 6:23 ay tumutukoy sa ikalawang kamatayan na mamaya po ay i-expound kong maigi sa pagdating natin sa ika-4 na bahagi ng akin pong pangangaral. Okay? Ang maliwanag lamang po na gusto nating bigyan ng pansin dito na ang tanging kondisyon para maligtas ang kaluluwa ng tao ay manampalataya. Kahit LGBTQ ka, pero kung nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, mababago ang buhay makasalanan mo. At maliligtas ka. Kahit hindi ka miyembro ng LGBTQ, kahit ikaw ay straight kang tao, kapatid, ikaw rin ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya. Kasi ang sabi ng ating binasa, everyone who believes the gospel is saved. By the way, what is the gospel? Ano ang gospel? The gospel is about Jesus. Yun ang gospel. Hindi ikaw ang gospel. The gospel is not the good news about you na binago ng Diyos. Hindi po yun. Ang gospel, isa lang ang pinag-uusapan na isang person, si Jesus Christ. Sino siya? He is the one who died for our sins. Siya po ang tanging namatay para sa kasalanan natin. Siya po yung kumuha ng ating mga kasalanan. At siya ay nang mamatay, ay inilibing, at ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli mula
sa mga patay. Yan po ang gospel. It's about Jesus. Si Jesus ang sentro ng gospel. Siya, kapatid, more than your hope. He is more than your dreams. Si Jesus, kapatid, is more than all the wealth of this world. Yun yung gospel. Si Jesus, higit pa sa yaman ng mundo. Higit pa sa kalangitan. Higit pa sa iyong mga pag-asa at mga pangarap mo sa buhay. Si Jesus ang may pangalan na lalong higit sa lahat ng mga pangalan. Sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng demonyo, sakit, karamdaman ay kailangan lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang gospel! Si Jesus Christ ang solusyon sa kasalanan ng mundo. Amen? Si Jesus, siya ang gospel. Siya po na kinakailangan mong paniwalaan. Grabe, maiiyak ka pag binasa mo ang Book of Matthew. Book of Mark, Book of Luke, and Book of the Gospel. Book of John. Pag nabasa mo yan, luluha ka. Grabe. Si Jesucristo, saan man naroroon ang mga tao tumatakbo. They were in need. Makikita mo, ang daming tao during that time, may mga pangangailangan. Yung iba, nawawala na ng pag-asa. Pero nung mabalitaan nila sa gospel, si Jesus Christ, naglalakad papunta sa kanilang bayan, ano man ang ginagawa nilang kabisihan, iniiwan nila, nagsisitakbo sila, sumasama sila sa maraming crowds, makalapit lamang kay Jesus. Kaya may isang lalaki doon, na isang bulag, patungo si Jesus sa Jericho. Sabi ng isang bulag, ano nangyayari? Bakit parang nakakaingay ang mga tao? Si Jesus dumarating. Mamaya-maya, naramdaman na niya, kumakapal yung mga boses ng mga tao. Jesus! Jesus! Anak ni David, tulungan mo ko. Nagsisisigaw siya. Sabi ng mga alagad, uy, tumahimik kang, ingay-ingay mo. At lalo pa niyang sinigawan, Jesus! Jesus! Dumigil si Jesus. Sabi ni Jesus, palapitin sa akin yung bulag. At lumapit po yung bulag. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Makakita po ako, Panginoon. Anong ginawa ni Jesus? Kumuha ng putik o ng dust at nilawayan niya at naging putik, pinahid lang niya doon sa mata ng bulag. At sabi niya, sige, maglinis ka doon sa tangke ng Siloam. Nang umalis yung bulag, bumalik siya, nakakakita na siya. Nakita ho ninyo, kapatid, yung need ng tao, grabe. May isang babae naman doon sa Book of the Gospel, kung saan ay wala na siyang ibang sisilungan pa para malapitan. Pinadala niya ng kanyang anak sa mga doktor, wala namang mangyari. Dinala niya sa mga kilalang hospital noong panahon yun, wala din. Lumapit siya kay Jesus, Jesus, tulungan mong anak ko, naghihingalo. Walang ibang lalapitan ng tao, nasa kawalang pag-asa ang tao. Mamaya-maya, kapatid, sabi ni Jesus sa kanya, hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa aso. Kasi hindi siya Hudyo, hentil siya. Pero tingnan nyo, ang sabi po ng babae, Panginoon, kahit po ang aso nakakakain ng mga mumo mula po sa table ng mga anak. Sabi ni Jesus, grabe, ang laki ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Magaling na ang anak mo. So, umuwi yung babae at kung malapit na siya sa bahay, nang sabihin ng kanyang mga kakilala doon, kamag-anak, magaling na ang anak mo. So si Jesus ang naging kasagutan sa pag-asa ng tao. Yun ang gospel, si Jesus Christ. Kaya kung dumadaan tayo sa mabigat na pagsubok sa buhay, sinong lalapitan mo? Si Jesus. Saan mo natutunan yan? Sa gospel. Si Jesucristo ang sentro. Hindi tao, pag nangailangan ka, tatakbo ka sa kakilala mo, pwede makautang sa'yo, pwede makahiram sa'yo. Kaya nabaon ka sa utang dahil sila ang tinatakbuhan mo. Hindi ka muna lumalapit kay Jesus. Bakit? Bakit hindi si Jesus ang sentro ng iyong isip, ng iyong puso? Hindi siya agad pag nangailangan ka, hindi ka agad tumatakbo kay Jesus. Kasi hindi mo alam ang gospel. Hindi mo alam ang gospel. Bagamat matagal ka ng Kristiyano, nagbabasa ka ng Bible, ang tagal mo lang umaten sa gitong simbahan, but you do not know what the gospel is all about. The gospel is all about Jesus. His sufferings on the cross.
His death on the cross. Ibang klase, kapatid, ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gospel, sabi ko nga, ay para lamang sa mga handang sumampalataya. Maaring nandito ka ngayon. Ang problema mo mabigat. Hindi ka matahimik ang puso mo. Lagi kang kinukumbikta sa mga previous na pagkukulang mo at kasalanan mo. Hindi ka makaalis-alis dun. Ang tagal-tagal na yun, hanggang ngayon, hindi nawawala yung bigat sa puso mo. Lagi mong naaalala yung kasalanang nakumit mo noon. At feeling mo, hindi ka mapatawad. Kulang ka sa kaalaman about the gospel. Dahil kung mauunawaan mo lamang ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa cross. Kapatid, makikilala mo ngayon kung sino si Jesus. Siya ang Diyos na naghanda ng pagpapatawad para sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin laban sa Kanya. Sapagkat babasahin, kung mababasa po ninyo ang aklat ng Efeso 1, talatang 7, na sinasabing tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ilan sa inyo naniniwala, pinatawad ka na ni Kristo sa iyong mga kasalanan? Paano ka pinatawad? Mamaya, dadako tayo doon sa portion ng verse 17. Pero dito, malinaw, tinubos tayo ni Kristo, namatay siya sa krus para tubusin ka. Sa mga mahusay, magsanla dito sa pawn shop, alam nyo ibig sabihin ng tubos. Amen po ba? Ilan sa inyo, may mga hindi pa kayo tinutubos sa pawn shop. Diyan sa Cebuana. No? Malapit ang Cebuana pawn shop dito. Meron kayong sinanla. And then ngayon, dinidemand ka na i-redeem mo na yon. Di ba? May letter. At kailangan bayaran mo to. Magbayad ka para matubos mo siya. Para mapasa iyo muli. At tayo kapatid, pag sinabing tubos, may binayaran. Binayaran ni Jesus yung hinihingi o yung paniningil ng kasalanan sa buhay natin. Ano ba yung sinisingil ng kasalanan sa atin? Kamatayan. Sinisingil tayo noon, pero may nagbayad na. Sino? Si Jesus. Kailan niya binayaran nang siya'y mamatay sa krus? Kaya nga siya namatay para sa atin. Ang sabi nang siya'y mamatay, pumunta siya doon sa ilalim ng lupa. Pero hindi siya na-contain ng impyerno. Ang impyerno hindi nagtagumpay kay Jesus because He is the Lord of Lords and the King of Kings. At hindi siya kayang pigilin ng impyerno. Kaya ngayon, para sa atin, napunta siya sa impyerno on behalf of us. Para hindi ka na pumunta sa impyerno. At markado na noon, nang pumunta si Yesu Cristo sa impyerno, para niya nang pinahayag. Ang pangalan mo, limbawa, si Tintin Hunyo ay off limits sa impyernong ito. But because on my behalf, ako na ang pumunta at hindi na si Tintin Hunyo. Kaya susuka ka ng impyerno. Sabi ng impyerno, hindi ka rito. May nagbayad na, may nagpunta na rito 2,000 years ago. Si Jesus Christ na tumabos sa ating mga kasalanan. Yan po ang gospel. Kung alam nyo lang ang gospel, kapatid, alam niyo po, ibibigay mo ang buong buhay mo kay Kristo. Hindi ka tatamarin sa paglilingkod mo sa Diyos kung alam mo ang gospel. Dahil ang gospel, nagbigay ng security sa iyo na anuman ang garapal na kasalanang ginawa mo, pinatawad ka na. Kailan ka pinatawad? Kailan ka pinatawad? Pinatawad ka 2,000 years ago. Because kailan ba namatay si Christ? Kailan ba nagbuwis ng dugo si Christ? Hindi kahapon. Hindi kanina. That was 2,000 years ago when Jesus died on the cross. At ang sabi ng Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo. Kailan ka tinubos? Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. At pinatawad ka. Kailan nangyari yun? 2,000 years ago. Ang kailangan mo lang para mapasa iyo, paniwalaan mo ang gospel ng Panginoong Heso Kristo. Paniwalaan mo, yes, I do believe. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, I do believe.
Yung mo yan katabi mo, sabi mo, kapatid, I do believe. I do believe. Naniniwala ako. Amen po ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, mukhang di pa ako pinapatawad ng Diyos. Sampalin mo yan, katabi mo yan. Anong di pinapatawad? Di ka naniniwala sa gospel. Sabi ko sa inyo, ang gospel, hindi para sa lahat ng tao. Para lamang ito sa mga... O, naniniwala ka ba? O, di para sa'yo. Yung katabi mo, tanong mo sa kanya, kung naniniwala siya, kung hindi, sabi mo, hindi para sa'yo, umuwi ka na. Amen? Para lamang sa mga sumasampalataya. At dito nakita natin, ang gospel ay para sa mga handang sumampalataya para makamit nila ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit grabe ang kasalanang nagawa mo. Sabi ng iba, venial sin. Yung bang ang hirap patawarin daw yun. Yung mortal sin ay madali pa. Kahit venial sin man yan, kayang-kaya yan na patawarin ka. Yung iba, para mapatawad ako ng Diyos, kukuha ng maraming asin. Tapos luluhod siya mismo sa ibabaw ng asin. Papahirapan niya ang sarili niya. Parang sinasabi mong, hindi kailangan ang kamatayan ni Jesus sa krus. Kasi hindi niya naintindihan ang gospel. Ang gospel po ay isa po sa precious jewel or treasure ng Bible. Yung gospel, may nag-prepare na ng kaligtasan sa iyo. May nag-prepare na ng forgiveness. Parang ganito. Parang nandito tayong lahat and then may isang baul. At ang baul na yun may nakalagay, forgiveness. At sino man sa inyo lalapit at kukuha, pinatawad ka na. Yung ibang tao ayaw lumapit. Sabi nila, mapapatawad lang ako ng Diyos, magpapakabuti muna ako. Hindi mo magagawa magpakabuti. Kasi walang mabuti. Ang puso mo makasalanan. Malibang maramdaman mo yung pagpapatawad ng Diyos, saka lamang mababago ang puso mo. Doon ka lang magiging mabuti. Di ba? Ano ang sabi kapatid sa Gawa 10:43? Sabi ni Pedro, siya ang tinutukoy ng mga propeta. Si Kristo yon. Nang kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sabi rito, ang bawat sumasampalataya kay Jesus ay tatanggap ng kapatawaran. Kung gusto mong tumanggap ng kapatawaran, anong dapat mong gawin? Magpapapako ka ba uli sa cross? Kukuha ka ba ng panghataw, hahatawin mo ang sarili mo? Hindi. Kailangan kang manalig sumampalataya kay Heso Kristo. Panampalatayanan mo siya na siya lang ang tanging Panginoon at ang tanging tagapagligtas ng iyong buhay. At sa iyo ang pagpapatawad ng Diyos. Yun ang gospel na sinasabi natin pinag-uusapan. At dahil dyan, anong sabi ng Roma 5, talatang 1? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Napawalang sala. Yung salitang yan, ginagamit sa korte yan, di ba? Sasabihin ngayon, ikaw ngayon, Novel, ay napatunayang walang kasalanan. Kaya ngayon, ikaw ay sinasabing napawalang sala na. Parang sa korte. Sa court of heaven, tayo kapatid ay iniharap. At diniklara ngayon ni Father, God in heaven, na pinawalang sala ka na dahil sa iyong pananampalataya kay Heso Kristo. Kaya dati tayong mga ex-convict. Pero napawalang sala. Pag sinabing sa korte na pawalang sala, hindi na patunayan, nag-guilty ka sa kasalanan mo. Dahil may umako, may umamin, ako po yung pumatay. Hindi siya. Hindi si Wilmar ang pumatay po, ako po. Parang ganun. At dahil may umako ng ginawa ni Wilmar, si Wilmar ngayon napalaya na.
Ngayon, sinong umako ng kasalanan natin? Si Jesus Christ, nang siya'y mapako sa krus. Nasa Bible po yan, 2 Corinthians 5:21. Ang sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan, 2 Corinthians 5:21. Si Jesus, hindi naman nakagawa ng kasalanan ni kahit isa. Pero itinuring siyang makasalanan. Bakit? Kasi kinuha niya yung sin mo. Siya na ang nagpanggap na siya ang guilty at hindi ikaw. Siya yung umako, kaya nung mapako siya sa krus, parang nang sinasabi, Father, mapawalang sala niyo na po si Alfred. Mapawalang sala niyo na po si Chelsea. Mapawalang sala niyo na po si Ces. Mapawalang sala niyo na po si Rhea. Mapawalang sala niyo na po si Gian. Sapagkat ako ang gumawa ng lahat ng kasalanan iyon, hindi sila. Grabe ginawa ni Jesus Christ. Na umako ng sin natin. Yun po yung gospel na pinangangaral namin sa inyo. Na kailangan tanggapin ng inyong kaluluwa. Tanggapin ng inyong espiritu, ng inyong puso, ang gospel na yan. Na si Jesus, pag sinabing hindi nakakakilala ng kasalanan, sabihin, wala siyang nagawang kasalanan, pero inaring may kasalanan. Inaring may sala. Dahil sa atin, kinuha niya ang kasalanan mo. Kung kinuha na ang kasalanan mo, na kanino ang kasalanan mo? Nobel. Kung kinuha na Jesus ang kasalanan mo, na kanino na ang kasalanan mo? Nasa sayo pa ba? Wala. Na kanino na? Na kay Jesus na. Kaya nga si Jesus ang namatay para sa atin sa krus. Siya, kapatid, ang tumanggap ng hatol ng Diyos. Kaya nung siya nakabayubay sa krus, nasabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan niya si Jesus, mabayubay sa krus, dahil yung kasalanan mo, lahat ng yun ay inilagay sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Para ikaw naman ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, ang sabi ng Roma 5, talatang 1, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaya makakalapit ka ngayon sa Panginoon. May ibang tao, kahit Christian, sige, lapit tayo kay Lord. Ayoko, hindi na ako tatanggapin ni Lord. Dami kong kasalanan. At tuning pa niya, parang kaaway siya ng Diyos. Kasi hindi alam ang gospel eh. Kulang sa kaalaman ng gospel. Maraming alam sa Facebook. Pero sa gospel, walang alam. Maraming alam sa Instagram, maraming alam sa social media, pero pagdating sa gospel, walang alam ang maraming Kristiyano. Kaya, papaatinin mo sa gawain, pag-pray, parang feeling nila, daw karapat-dapat. Puro hindi karapat-dapat, wala kasing alam sa gospel. Pero pag alam mo ang gospel, alam mo kapatid, maganda na ang relasyon mo sa Diyos. Hindi na kayo magkaaway, magkabati na kayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? At kahuli-hulian mga kapatid, ang Roma 1:17. Basahin natin 1, 2, 3. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Naintindihan niyo po ba? Doon daw po sa mabuting balita, naroon sa mabuting balita, mababasa mo sa mabuting balita, ang katuwiran ng Diyos. Ano ang katuwiran ng Diyos? Ibig sabihin ng katuwiran, pagtatama ng Diyos sa tao. Ano yung pagtatama? Ano yung katuwiran na yun ng Diyos? Na ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag na ang taong makasalanan ay tatanggapin lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng iyong buhay, hindi ka bibitaw sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po yun. A righteousness that is revealed by faith from first to last.
Ito ang katuwiran ng Diyos. Ang tao pwede nang tanggapin ng Diyos. Isang makasalanan, ang daming bisyo, pwedeng ikaw nakapatay ng tao, pwedeng ikaw, kapatid, ay nabuhay sa immoralidad. Ang dami mong nakumit na kasalanan, nagnakaw ka pa. Pero kaya kang tanggapin ng Diyos through faith. At yung pagtanggap sa iyo ng Diyos, hindi isang beses lang dahil palataya ka. Taglayin mo yung faith na yun, the moment that you put your faith in Jesus, taglayin mo yun sa buong buhay mo. Dahil yung pagtanggap sa iyo ng Diyos ay mananatili hanggat nananampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen? Na ang isang makasalanan ay tinatanggap ng Diyos. Isang masuwayin na tao, isang drug addict na tao, isang addict sa pornography, kayang tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang faith kay Jesus Christ. Again, si Yesu Kristo ang sentro. Kaya dito, nakita ho natin, ang righteousness of God ay nahayag, meaning to say, ang Diyos ay banal. At ang tao ay makasalanan. Paano magiging matuwid ang tao sa harap ng Diyos? Ang tao ay banal at ang tao ay makasalanan. Tatanggapin lamang siya ng Diyos kung siya ay may pananampalataya at may pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po ang nahayag ng gospel. That is the gospel. For in it, for in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. From first to last, sabi ng Bible. Kaya importante po, kapatid, ang gospel sa buhay natin. Tayo'y sumasampalataya na pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Hindi dahil mabait ka. Dahil walang mabait na tao. Hindi dahil mabuti ka. Walang mabuting tao. Dahil mabait at mabuti ang Diyos sa buhay natin. Ba't ka pupunta sa langit? Dahil mabait ang Diyos. Hindi dahil mabait ka. Dahil hindi ang batayan ng pagpunta sa langit ay mabait ka at matuwid ka. Dahil walang mabait at matuwid ang Diyos lang. Pero ba't pupunta ka sa langit? Dahil mabait at mabuti ang Diyos. Ang tawag doon ay grace, biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Hindi tayo naligtas sa pag-anib sa anumang sekta o anumang relihiyon. Kaya hindi porke umaattend ka rito, sure ka, ligtas ka na. Ay, ligtas na ako, pupunta na ako sa langit kasi miyembro ako ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Kapatid, hindi ang church na ito ang nagliligtas. Hindi ang membership sa church na ito ang nagliligtas. Hindi porke anak ka ng pastor, Nobel, ito anak ng pastor to eh. Hindi porke anak ka ng pastor, sigurado ka sa langit. Hindi po yun ang bibigay ng assurance sa atin. Sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Magpangalan ka ng sekta ng relihiyon. Marami tayong may papangalan. Pero ang sabi sa Bible, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang pangalan. Ano ang pangalan sa mundong ito ang pwedeng magligtas sa iyo? There is only one name. He's greater than our hope. He's greater than our dreams. He's greater than the wealth of this world. Sino siya? Si Jesus Christ. Siya lamang. Amen? Kaya, kapatid, ma-attend ka rito, huwag mong isipin na nawalan ka ng relihiyon. Hindi importante ang relihiyon sa mata ng Diyos. Ang importante ay relasyon mo kay Jesus Christ. Kung may faith ka, assured ka, kapatid, na ikaw man ay walang kinabilangang anumang sekta, anumang relihiyon, pero kabilang ka kay Jesus Christ, sigurado ka sa langit. Amen? Hindi rin sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Sabi ko nga sa inyo, wala namang taong mabuti. Sino mga mabubuti rito? Taas ang kamay ng mga mabubuti. Wala. O, tignan nyo, wala mabuti talaga.
Kahit ako hindi ako mabuti. Lahat, sino nakagawa ng kahit isang kasalanan? Wala rin. Lahat tayo nakagawa ng pagkukulang. Amen? Kahit minsan nasa pulpito kami, biglang may papasok ng ibang kaisipan sa akin eh. Di ba kasalanan din yun? Kaya nire-review ko in Jesus' name. Kasi mali, nangangaral ako eh. Napatingin ako sa isang tao, tingin ko agad, may galit sa akin kasi nalilisik ang mata sa akin. Nangangaral ako, hindi makangiti. Panay ang pagpapatingiti ko eh, nanlilisik ang mata. Ano yung isipin ko? Isip ko, in Jesus' name, masamang balak sa akin ito, Lord. O di kasalanan na rin yun, di ba? Yung pala, kaya nanlilisik ang mata, dahil malabo pala ang mata niya, kaya hindi niya makilala kung sino yung nangangaral. Tapos pag namumula pa ang mata, yung pala, may sore eyes pala. Akala natin ay demon possessed na. So nagkakamali tayo ng akala. Kasalanan na po yun. Magkamali ka ng akala sa isang tao, isa ng kasalanan. Sino ngayon ang matuwid? Walang taong matuwid. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay matuwid, kaya tayo naligtas. Hindi, ang sabi ng Efeso 2:8-9, sino nakaka-recite doon? Bibigyan ko ng 100 pesos. Ang makakapag-recite, memorize niya, walang mali ang Ephesians chapter 2, verses 8-9. Sige, lapit sa harapan. Anong version? Sabihin niyo kung anong version yan para ma-check ninyo. Tignan niyo po ha. Pag may isang mali doon, mali na lahat yun. Okay? O Ephesians 2 verse 8-9. Paki-recite. Sige, Brother Alfred Jose. Alfred Jose. Ano ba ito? Alfred Casitas. Alfred Jose tuloy. Isang pastor pala na kaibigan ko yon. Kahit Dito anong nga. version po, Bishop. Ah? Kahit anong version po. Kahit anong version. Sabihin mo lang kung anong version. King James po. King James. Check niyo po yung King James dyan. Tingnan niyo kung tama yung pag-recite niya. Okay? Tingnan niyo ha. King James. Iyan niyo agad sa inyong, kung may mali. Ready na? Mag-thumbs up po yung mga nag-check kung okay na. Okay. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that is not of yourselves. Verse 9 po. Not of works, lest any man should boast. May kulang. It is the gift of God. May kulang. Ang kulang, it is the gift of God. Naiwan mo yung regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. May alam ba kayo na nagregalo kayo tapos pababayaran nyo? Meron ba kayo kapatid na niregaluhan kayo tapos sabi na nag-abot sa iyo, babayaran mo yan sa akin ha? Sabi sa iyo, Sister JB, Antoco, ito regalo ko sa iyo. Binili ko yan 1-2, bayaran mo ko sa regalo ko sa iyo. Walang nagpapabayad ng regalo. Amen? Pag sinabing regalo, ano yung sabihin ng regalo? Libre! Hindi nyo alam yun? Pakikalabot nga sa katabi mo, hindi mo ba alam na ibig sabihin ng regalo ay libre? Walang bayad? Amen? Ulitin po natin. Baka iba, nasya kayo. Nakahulog ko pala ng regalo. Ang regalo ay free! Kung ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, wala kang dapat ibayad na mabuting gawa. Ang sabi nga ng verse 9, it is not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamagitan ng gawa ang kaligtasan, para wala kang di ba? Yung katabi ko, binibigyan ko ng pamasahe araw-araw yan. Na dapat ako iligtas ng Diyos. Kaya yung mga papasok sa langit, walang may pride doon na nangangatwirang. Alam mo, nagkita kayo sa heaven, nagkita kayo tayo, uy, buti nakapasok ka. Pag ako papasok, bait ko, ako pinakamabait sa lahat sa buong radiance, di ba? Walang ganun. Amen? Ang kaligtasan ay sa biyaya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At ito ay libre dahil ito ay regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ay magmalaki o magmayabang. At ang ikatlo, susunod ako 10 utos. Sino rito ang sumusunod sa 10 Commandments? Wala po ba? Tandaan niyo po, kung ang isipin mo, papunta ako sa langit dahil sinusundan ko ang 10 Commandments. Sino sa inyo nakasunod na sa buong 10 Commandments? Wala pa pong taong sino man ang nakasunod sa 10 Commandments. Anong unang utos? Anong unang utos?
huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Maring iniisip mo, hindi mo pa nakumit yun. Pero kung, halimbawa, isang Sunday service, umulan, ang sabi ng Lord, wag nating pababayaan ang pagtitipon. Magdi-decide ka ngayon. Hindi ako dadalo kasi mababasa ako. Baka magtangkaso ako. Ano sinunod mo? Ang Diyos o sarili mo? Sarili mo. Naging Diyos mo yun. So, hindi ka nakasunod sa unang utos. Unang utos lang, hindi ka na nakasunod eh. Kaya, paano na yung ibang utos? Tapos, ikalawa, example ko lang yan ha, patungkol sa unang utos. Ikalawang example ng unang utos, pagka wala kang pera, para ka bang tatrangkasuhin? Para ka bang may COVID-19 virus? Hindi ka masaya? Hindi ka makangiti? Parang binibiyak ang ulo mo? Pero ang dahilan, wala kang pera. Pagka ganun ang pakiramdam mo, at parang hindi ka makatayo, hindi ka makakilos, dahil wala kang kapera-pera eh. Marami kang bayarin. Parang wala kang ganang tumayo. Dahil walang pera. So, ibig sabihin, ang pera ay naging Diyos na sa buhay mo. Siya na ang source ng iyong hope, ng iyong joy, ng iyong peace. Samantalang only God is the source of our hope, the source of our joy, the source of our peace, and the source of our happiness. Pag nireplace mo ang Diyos ng pera, Diyos mo na siya. Kaya walang makakasunod ng 10 Commandments. Iba pa po yung ikalawang utos, huwag kayong lilika ng anumang ribulto at sasamba kayo doon. Baka iba sa inyo ay pagtapos ito, pupunta pa sa Quiapo at kayo kapatid ay luluhod pa sa ribulto doon o sa itim na Nazareno. Ikalawang utos yun, bawal yun. O sino makakasunod sa utos ng Diyos? Meron pang utos nga eh. Di ba? Mahalin mo ang iyong ama't ina. Igalang mo sila. Nagagalang ba natin ang mga magulang natin? Sinisigawan pa nga madalas eh. Di ba? Sinasagot pa nga natin ang mga magulang natin eh. Amen po ba? Sino makakasunod? Walang makakasunod ang 10 Commandments. Kaya ang sabi ng Galatia 2:16, hindi tayo tatanggapin ng Diyos dahil sa pagsunod sa 10 utos. Dahil walang makakasunod nun. Tayo lamang ay tatanggapin dahil sa ating paniniwala kay Kristo Jesus. Kaya alam ng Diyos, hindi sapat ang 10 Commandments. Dahil kung sapat ang 10 Commandments, di na kinakailangan manaog pa ni Jesus Christ mula sa langit para bumaba dito sa lupa. Sapat na ang 10 Commandments. Di ba? Pwede nang sabihin, Lord, wag na kayong bumaba, wag na kayong magkatawang tao, wag na kayong mamatay sa krus. Sapat na po ang 10 Commandments. Pero nakita ng Diyos, hindi sapat. Hindi kayang sundin ng tao ang 10 utos. Kaya kinakailangan manaog ng anak ng Diyos para maging tunay na tao at nang sa gayon ay mamatay sa krus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Nandiyan ka pa ba? Gising ka pa ba? Kalabitin mga katibong kapatid, naniniwala ka ba sa gospel? Kaya hindi tayo tinanggap ng Ama dahil mabuti tayo. Amen? Tinanggap tayo ni Kristo dahil inako niya ang lahat ng kasalanan natin. Ba't ka pupunta sa langit? Mabait ka ba o dahil mabait ang Diyos? Ay, salamat naman. Naunawaan mo na ang gospel. Uuwi ka ngayon, may good news kang dala-dala sa bahay. Mama, nakarinig ako ng mabuting balita. Ano yun? Pupunta pala ako sa langit. Hindi dahil mabait ako, mabait ang Diyos. Kayo rin pwedeng pumunta sa langit. Hindi dahil mabait kayo. Ang totoo nga, hindi ba kayo mabait eh? Pwede mo sabihin sa kanila, pupunta tayo lahat sa langit dahil mabait ang Diyos. At ang kondisyon ay maniwala sa mabuting balita. Amen? Naniniwala ba kayo sa mabuting balita? Sino pupunta sa langit ngayon? Sino pinatawad na ng Diyos? Yung iba nag-iisip eh. Sino pinatawad na ng Diyos? Pinatawad ba ako ng Diyos? Paniwalaan mo ang gospel. Pamuhay mo ang gospel. Basahin mo ang Matthew, Mark, Luke, and John.
Ako ilang beses ko nang binasa. During time ng ating fasting and prayer, from June 15 up to now, pinuulit-ulit ko ang four gospels na yun. Lagi kong binabasa. Lagi kong binabasa sila. Inuulit-ulit ko. Kahit nabasa ko na, paulit-ulit. Kasi paborito ko yung gospel ni Jesus Christ na yan. Nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Sino mga walang pag-asa dito? Taas ang kamay. Wow! Bakit may pag-asa kayo? Dahil kay! Yan, lahat ng may pag-asa dahil kay Jesus ay tumayo. Amen. Yes, si Jesus, higit pa sa langit, higit pa, kapatid, sa yaman ng mundo, higit pa sa lahat ng mga pangarap natin sa ating buhay. Only Jesus. Say, Jesus. Tinanggap mo na ba siya sa puso mo? Inaniyahan mo na ba si Jesus? Kailangan ma-inlove ka kay Jesus. Na-inlove ako kay Jesus more than 40 years ago. When I accepted Him as my Lord and personal Savior, tinanggap ko si Jesus and I fell in love with Jesus. And up to now, I want to preach the gospel about Jesus. Si Jesus lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Hindi kompleto ang buhay mo kung wala si Jesus. Wala kang tunay na pag-asa kung hindi si Jesus lang ang tunay mong pag-asa. Walang saysay ang mga dreams at pangarap mo sa buhay kung hindi si Jesus lang. Because Jesus is higher than your dreams, is higher than your hope. Only Jesus is the answer. Ngalan mo'y higit sa kalangitan. Ngalan Taas natin ang ating mga kamay para kay Jesus. yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo, Hallelujah! higit pa sa Jesus! yaman ng Jesus! higit sa lahat ng pangarap Jesus! Jesus! ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Jesus! Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo, higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Higit sa kalangitan, ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Sino si Jesus sa buhay mo? Higit pa ba siya sa kalangitan? Higit pa ba siya sa yaman ng mundo? Higit pa siya sa lahat ng pangarap mo? Sino si Jesus sa buhay mo? Believe the gospel. The gospel is about Jesus Christ, who died for your sins, who paid for the penalty of your sins, who rescued you from danger of hell,
who rescued you from the second death, from the lake of fire with fire and brimstone. Jesus Christ is your Lord and Savior. That's the gospel. Who is Jesus to you? Is He greater than the heavens? Is He greater than all the wealth of this world to your life? Is He greater than your dreams and hope? Sino si Jesus? Kapatid, believe the gospel. Kausapin mo si Jesus. At kung hindi mo pa nagawang tanggapin si Jesus, pwede right where you're standing, anayahan mo siyang pumasok sa puso mo. Sabihin mo, Jesus, I open my heart to you and please enter into my life. You're greater than my hope. You're greater than all my dreams in life. You're greater than all the wealth of this world. You are my everything. You're more than enough, Jesus. Thank you for the preaching of the gospel. For it is the power of God that brings salvation to my life, especially to those who believe in you. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Jesus, thank you for your preaching of the gospel this afternoon. Thank you for using the lips, the tongue, and the voice of Perdi Baga to bring to us the message of the gospel that brings salvation and enlightenment to our soul. Thank you, Abba, for Jesus Christ's sake. Let the power of the gospel transform the lives of each one of them. Kung sino man, Abba Father, ang dumalo ngayon na alipin ng bisyo, ng sigarilyo, alak, sugal, drugs, ano man yung pagkakaalipin nila, Lord, tulungan mo silang mapalaya through the power of the gospel. Lalabas sila sa lugar na ito, a transformed life. Thank you, Abba. In Jesus' mighty name, Lord, makakarinig kami ng mga testimonies mula sa mga kapatiran naming nakarinig ng preaching of the gospel, how you have changed their lives completely. Abba, thank you sa mga nagpunta ngayong afternoon service na ito. At gamitin mo ang bawat isa to bring more souls to your kingdom. Lord, put the gospel into our mouth and help us to share the good news about Jesus Christ sa buhay ng mga loved ones ng bawat isa, sa mga classmates, office mates, friends, and even relatives ng bawat kapatiran kong ito. Upang next Sunday, Lord, may bit-bit kami na isang bagong tao na ilalapit namin sa iyo so that the person could hear the message of the gospel next Sunday. Thank you, Lord God, for our opening message concerning the theme, the good news about the power of the gospel. And Lord, I pray, tulungan mo po, Panginoon, gamitin mo ang lahat to share the gospel to everyone. Abba, Father, I entrust to you each one of them into your name. In Jesus' name. Kung meron tayong first-timer